Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayo ngayon sa ating online worship service para sama-sama po nating papurihan, dakilain, sambahin at itaas ang Panginoon sa ating mga buhay. Kamusta po ang lahat? Marahil ang ilan po sa atin ay hindi maayos ang kalagayan. Marahil ang iba naman po sa atin ay maayos ang kalagayan. Subalit sa kabila po nito, ang pag-asa at tagumpay ay nasa ating Panginoon lamang. Sa mga oras na ito mga kapatid, inaanyayahan ko pong ang bawat isa sa atin ay lumagay sa presensya ng pananalangin upang ipahanda ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya upang maging karapat-dapat ang ating pagsamba. Muli po, inaanyayahan ko ang lahat na tayo po ay magkaroon ng personal prayer sa mga oras na ito. Malaya po tayong makakapagsambitla ng mga papuri para sa ating Panginoon. Sama-sama po natin siyang lapitan sa mga oras na ito. Sige kapatid, lahat ng bagay na ginawa ng Lord sa iyong buhay, patuloy na alalahanin mo. Sa mga oras na ito, anuman ang iyong pinagdadaanan, patuloy na isaalang-alang mo ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. O Lord, good morning. Salamat po, O Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at kalakasan, proteksyon, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Lord, sa pagkakataon na kami ay makasamba. Bagaman kami, Panginoon, ay hindi magkakasama sa isang lugar, subalit nagkakaisa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng online na ito, na pinag-iisa mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Kung kaya't patuloy, O Lord, na hinihiling namin na samahan kami ng banal na Espiritu upang ikaw ang siyang maitaas at mapapurihan sa kalagitnaan namin. Ikaw po, O Lord, ang maihayag at maitaas sa aming mga buhay. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ay muli sasamba sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga tinig, ang ating mga labi, at ang ating mga lakas at katawan upang bigyang papuri at parangal ang ating Panginoon. Inaanyayahan po natin ang ating praise and worship team para manguna po sa ating pag-aawitan. Yan. Kumusta po? Isang magandang umaga po muli. Bago po tayo mag-awitan, meron po akong gustong ipagawa. At ito po ay para sa Panginoon. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Amen. Okay. Tayo po ay papalakpak ng 3 beses. Ganito po . Nga po. Ready, begin! 1, 2, 3, up, left, right. Gusto niyo Tagalog? Palakpak, taas, kaway-kaway. Okay, ready, begin! Ipalakpak, taas, kaway-kaway. 1, 2, 3, up, left, right. Ayan, okay, very good. Okay, gagawin po natin yan Gagawin natin yan. Gagawin po natin yan para sa Panginoon. Amen? Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi.
magagapi, tayo ay laging magwawagi sa pangalan ni Jesus, ating haring manunubos. Ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi, tiyak ang papuring tunay ating ialay sa ating Diyos na buhay. Tayo ay di magagapi, Tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi sa pangalan ni Jesus, ating haring manunubos. Tayo ay di magagapi, tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi, kaya pagpapuring tunay, pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Huwag mong sayangin, huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. Huwag mong mamaliitin, Diyos mong mapagtagumpayan. Tayo ay di magagapi, ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi sa pangalan ni Jesus, ating haring manunubos. Tayo ay di magagapi, tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay, buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Palakpak ating kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Para po sa Panginoon, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. For the last time, ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at kawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. palakpak para sa Panginoon. Kung ang Diyos natin ay buhay, paano po yung clap offering para sa Lord na buhay? Hallelujah! Amen! Amen! Naranasan na po ba natin yung hello? Lalo na po sa mga boys po. Naranasan na po ba natin yung may kausap po tayong tao, yung merong love, yung may lambing? Pag sinasabi mo sa babae, o kaya kahit babae sinasabi sa lalaki, mga words of affection. Mga salita o kataga na mayroong pagmamahal. Naranasan na po ba natin yon? Alam ko naranasan na po natin yon. Pero alam nyo po, masigit ang mas mararamdaman pala natin na masarap, matamis na pagmamahal kapag mismo ang Panginoon po ang ating kinausap na mga pananalita o mga kataga na nagsasabi na meron tayong pagmamahal. Ngayon po meron po tayong aawitin na parang kinakausap po natin ang ating Panginoon mismo po sa ating pong buhay, sa ating pong sarili. Mula nang ika'y makilala ko, nangako na buong buhay inalay sa iyo.
sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. Mula nang ika'y makilala ko, mula nang ika'y makilala ko, nangako na buong buhay inalay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At magtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Ika'y kosmos, maisip, ang tulad ko ay inibig. Dalangin kong pag-ibig ko sa'yo'y di man lamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang paborit pagsamba, Papuri at pagsambay, inaawit ko sa'y aking Diyos. Ikaw lamang ang buhay ko, Panginoon. ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kadakilaan ng pag-ibig mo. Napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos, naririto ako. Patuloy po nating isambit sa Panginoon. Pagsambay, Inaawit ko sa iyo, aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Minsan pa, kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon. Kadakilaan ng pag-ibig mo. Diba, napahamak ang Diyos dahil sa atin? Pahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilay, katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo. Atin pong awitin ang kabutihan ng Diyos. Aming Diyos, kay buti mo,
Mula pa noon mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay, ang pag-ibig mo ay tunay, at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay, aming Diyos. Kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay, ang pag-ibig mo ay tunay, at walang kapantay. Amen. Ang galihan mo ay walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay, aming Diyos, aming Diyos. Kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Patuloy nga po natin i-express sa Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo. Sige po, kausapin po natin ang may pagsamba. Buong puso hanggang ngayon, ang ating Diyos Ama. at sa habang panahon, sa bawat salinlahi Yes, Lord. katapatan mo ay Ikaw, Panginoon, pag-ibig na walang kapantay. Hallelujah. Wala nang ang iba, Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Hallelujah. Wala na ngang ibang Panginoon. Purihin ang buhay na Diyos. Purihin ang kabutihan, ang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, wala po kaming ibang dinadakila, kundi ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang iyong walang hanggang katapatan sa buhay po namin. Danas na danas po namin yon, Panginoon. Kasama ka namin palagi.
Hayaan mo po na mula po sa aming mga puso, sa aming pong mga tinig, na ialay po namin sa inyo ang aming pagpupuri at pagsamba. Sa iyo po ang lahat ng ito, sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat sa atin na nakiisa sa ating pag-aawitan at papuri para sa ating Panginoon. Sa mga oras nito, mga kapatid, nais kong hilingin ang bawat sa atin na nais magpasalamat sa ating Panginoon at mayroong natatanging kahilingan. Malaya po tayong makakatayo. Tayo po ay nasa dalangin pastoral, tayo pong lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa umagang ito patuloy na pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa iyong katapatan, kadakilaan sa buhay ng bawat sa aming Panginoon. Salamat muli sa malayang pagsamba na aming nararanasan sa kabila ng pandemya, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkalinga, Panginoon. Salamat sa mga biyaya mo sapat sa bawat pangailangan namin, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon, Panginoon, na kami sa umagang ito ay magsama-samang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa maraming mga bagay na patuloy na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon pong umaga, aming Diyos, patuloy na lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Dumadalangin po kami para sa iba't ibang kahilingan ng aming mga kapatid, Panginoon. Inaalala po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon, na maaari ang iba sa kanila ay naghahanap buhay, ang iba ay doon na naninirahan kasama ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang patuloy na pagproteksyon mo po sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Nasa ang lugar man sila, nasa ang bansa man sila, Panginoon. Lord, abutin mo po ang bawat anak mo, Panginoon, na malayo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw po ang kumilos sa bawat buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Sa mga naghahanap buhay, patuloy na ikaw po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Biyayaan mo sila ng kalakasan na kailangan po nila, Panginoon. Dalangin din po namin ang patuloy na gabay mo po sa kanilang mga pagpapasya, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Sa mga pagbibiyahe po nila, Panginoon, ingatan mo po sila, Panginoon. At kalakip nito, dalangin po namin, Panginoon, na magpatuloy sila sa pagkakilala sa iyo at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kinikilala namin na ikaw ang Diyos na siyang mararanasan nila sa kabila ng sila ay malayo sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sila sa iyo, Panginoon. Kung meron man po kaming mga kapatid na nasa ibang bansa na may karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, abutin mo po sila at hiling po namin sa iyo, aming Diyos. Iparanas mo po ang kagalingang nagmumula sa iyo, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman na kanilang nararanasan, Panginoon. Lord, dumadalangin din kami, Panginoon, hindi lamang sa mga kapatid namin sa ibang bansa. Dumadalangin po kami sa mga kapatiran namin dito sa Area E, Panginoon. Hinihiling po namin sa iyo, aming Diyos, ang patuloy na paghipo mo po sa bawat pamilya at mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman, Panginoon. Lord, hipuin mo po sila. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Maranasan po nila ang himala ng kagalingang nagmumula sa iyo in the mighty name of Jesus. At ngayon pa lang, Lord, sa mga kapatid namin na nag-positive po sa virus, Panginoon, hinihiling po namin ang patuloy na pagpapagaling mo sa kanila, Panginoon. Ang mabilis na paggaling nila, Panginoon. At dalangin din namin sa mga gantong pagkakataon, patuloy na ikaw po ang maranasan nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatid na may iba't ibang uri ng sakit, Panginoon, na dahil sa panahon, Lord, ang iba po ay inuubo, sinisipon, Panginoon, ang iba po ay may lagnat, masakit ang lalamunan. Lord, anumang uri ng karamdamang ito, Panginoon, hinihiling po namin ang patuloy na pagdampi ng iyong mapagpalang kamay
sa mga karamdamang ito, Panginoon, ng aming mga kapatid. At salamat po dahil ikaw ang aming dakilang Diyos na kinikilala naming magpapagaling sa kanilang karamdaman. Aming Diyos, patuloy na dumadalangin din kami para sa iba naming mga kapatid na patuloy na ikaw po ang gumabay sa kanila, Panginoon, sa mga kapatid naming naghahanap buhay, na kailangan pa nilang bumiyahe, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila sa panahon ng kanilang pagbibiyahe. At dalangin namin na patuloy na maging ligtas po sila, Panginoon. Lord, dumadalangin din po kami, hindi lamang proteksyon, kundi patuloy na kalakasan sa aming mga lupang katawan, Panginoon, ang iparanas mo po. Lord, sa mga oras pong ito, Panginoon, hinihiling din po namin ang pagkatagpo mo, Panginoon, sa mga kapatid namin o sa bawat isa na merong pangangailangang pinansyal sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang higit na nakakaalam. Hinihiling namin, nakatagpuin mo po ang mga pangangailangan ito at maging sapat ang iyong biyaya sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Hinihiling din namin sa iyo, aming Diyos. Ingatan mo po at proteksyonan ng aming mga anak na patuloy na nag-aaral, Panginoon, through online, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga batang ito, ang aming mga anak, Panginoon, patuloy na hindi lamang katalinuhan, kundi kasipagan sa pag-aaral, Panginoon, ang iparanas mo po sa kanila, Panginoon. Lord, dumadalangin kami, Panginoon, na sa mga kapatid namin na maaaring dumaranas ng mga pagsubok sa mga panahong ito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang maranasan po nila, Panginoon. Ikaw po ang higit na nakakaalam ng mga pagsubok na kanilang nararanasan, Panginoon. Mga problema sa buhay, Panginoon. Tulungan mo po na patuloy na ang mga kapatid naming ito ay palakasin mo, Panginoon, at pagtagumpayin mo sa mga pagsubok at problemang ito sa kanilang mga buhay. Kinikilala namin na gaano man kabigat ang mga problemang ito, ang mga pagsubok na ito sa iyong biyaya at kapangyarihan ay mapagtatagumpayan, Panginoon, ng bawat isa sa amin na iyong mga anak. Aming Diyos, sa umagang ito, patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. At kinikilala namin na ikaw ang Diyos na siyang kikilos at kakatagpo sa amin na yung mga anak dito sa Area A, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Proteksyonan mo po, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, sa kabila ng pandemyang ito, tulungan mo kaming lalong magtiwala sa iyo, Panginoon. At yung aming pananampalatayang tinanggap sa iyo ay lalo pang lumalim at magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa mga oras nito, tayo po ay makakapakinig ng salita ng ating Panginoon na dadalhin sa atin ng isa sa makisig, butihin, masipag at poging pastor ng ating iglesia, walang iba kundi si Pastor Ernest Monilla. Siya po ang magpapatuloy. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at hayaan niyo po ako na batiin po natin ang bawat isa sa kanila pong mga tahanan, sa mga kapatid po natin abroad. Isa pong maligayang bagong taon po sa bawat isa po sa atin. Ilang linggo pa lang din naman po ang nakakalipas, kaya yung bagong taon ay nandyan pa rin po sa atin pong paligid ngayon. Ano po, nararamdaman pa din po natin yung bagong taon. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga ay buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. Dito po natin ibabase ang pag-aaral po natin ngayong umaga. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia in 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. Ganito po yung sinasabi. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan
na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting bagay. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na humihingi ng gabay sa pag-aaral ng iyong mga salita na nakasulat po sa Biblia. Dalangin ko po, aming Diyos, ang pangungusap ng iyong Santong Espiritu sa puso ng bawat isa po sa amin. Dalangin ko, aming Diyos, na sa umaga pong ito ay wala po kaming ibang maitaas, wala kaming ibang maparangalan, kundi ikaw lamang po aming Diyos. At hayaan niyo po na ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita ay magkaroon po ng commitment ngayong bagong taon na sa aming mga buhay ay muli naming bigyan ng importansya, pagpapahalaga, panahon ang iyong mga salita. Salamat po amin Diyos sa pangalang banal ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang January po ay buwan po kung saan ay pinagdiriwang or merong mga pag-alala o selebrasyon dun po sa Bible month. Ano po? Bible month. Okay? Buwan ng pagbibigay pagpapahalaga sa Biblia. Okay? Pagpapahalaga po sa Biblia. But ang tanong ko po ay, pagkatapos ba ng buwan na ito, no, sa mga pagselebra, sa selebrasyon ng Bible month, ay nandun pa rin po ba o naipapakita ba talaga natin na mahalaga po para sa atin ang Biblia? Binabasa po ba natin at pinagbubulay-bulayan ang mga nakasulat dito? Meron ba tayong mahabang oras na ginugugol dito? O baka po mas mahaba pa yung oras natin sa pagbubukas natin ng ating mga social media account or sa mga Facebook account po natin. Mga kapatid, ngayong umaga po, pag-aaralan natin ang ilang mahalagang katotohanan tungkol po sa Biblia na panalangin ko at dalangin ko na mag-akay po sa atin na pahalagahan ito, i-treasure ito, basahin ito ng buong pag-iingat at pagmamahal. Ulitin ko po, ang layunin po ng atin pong pag-aaral ngayong umaga ay maakay po tayo sa muling pagpapahalaga, pagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ang una pong katotohanan na titingnan po natin tungkol po sa Biblia ay ang Biblia po ay salita ng Diyos. The Bible is the Word of God. Hindi lang po ito naglalaman ng salita ng Panginoon. Hindi lang ilan sa Scripture ang salita ng Panginoon, kundi ang sabi nga ni Paul dun sa verse, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Okay? Kinasihan ng Diyos. Ang bawat salita na nakasulat sa Biblia ay salita ng ating Panginoon. Sa English version, all Scripture is God-breathed. Ito pong si Pablo at si Timoteo, natutunan po nila na ang salita na kanilang pinag-aaralan, na ang salitang kanilang ipinapahayag ay banal na kasulatan o sacred writings. Makikita po natin yun sa verse 14. Sacred writings po ang tawag nila doon sa Old Testament natin ngayon. Naniniwala po silang ito'y hindi lamang po mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Kaya nga po banal o sacred yung tawag po nila dito. Sinabi po ni Paul sa verse 16, all Scripture is breathed out by God. Sa NIV version po, God-breathed. Na sa Tagalog po ay kinasihan. Ito ay galing po sa salitang Griego na dito lamang po ginamit. Theopneustos, na galing naman po sa salitang theos means God at pneuma
pneuma means spirit or wind breath. Ibig sabihin po, ang kasulatan ay hindi lamang po galing po sa tao. Bagamat 4 na pong mga authors po ang nagsulat nito. Ito po ay hiningahan ng Diyos. Nagmula po mismo sa Diyos. It has divine origin. Galing sa bibig ng ating Diyos. Sabi po dito, it came into being through the creative work of God. Sa gayon, lahat po ng nakasulat sa Biblia ay mga salitang nais ng Diyos na malaman po ng bawat isa po sa atin. Kaya po, kapag nagbabasa ka nito, halimbawa pong si Paul ang author, si Peter at si John, at yung iba pang mga author, hindi po sila ang direktang nangungusap sa iyo o nagsasalita sa iyo. Ang Diyos po mismo ang nangungusap sa iyo. The Creator of heaven and earth, ang Diyos na sovereign and all-powerful and all-knowing, siya po yung Diyos, siya po yung nangungusap every time na bubuksan mo yung Bible at babasahin mo. Kaya nga po mga kapatid, sa mga nagpapawalang bahala sa salita ng Diyos, sa nagbabaliwala sa salita ng Diyos, yung pong sa mga kapag sermon na ng pastor ay natutulog, nagsiselfone, wala sa atensyon, wala sa pakikinig sa salita ng Diyos, hindi po si pastor ang nababaliwala, hindi po si pastor ang napapawalang halaga, kundi ang Diyos na siya pong nangungusap sa bawat salita sa Biblia. Merong ilang pong mga tao, ang katwiran po nila, hindi po sila naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit po? Kasi tao nga lang daw po ang sumulat nito. Tao lang daw po ang gumawa nito. Pero ayon po sa talatang ating binasa, lahat ng salita o kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Galing sa bibig ng Diyos. Pinangusap ng Diyos. Why? Kasi po ang Biblia din po mismo mga kapatid, ang nagpahayag kung paanong ang Diyos ay kumilos sa mga nagsulat po nito para gabayan ang kanilang isip, ang kanilang kamay sa pagsusulat. Ngunit hindi diktahan, bagamat ang iba po ay dinikta ng Diyos. Ginawa po niya ito upang tiyakin lahat ng nakasulat ay kung ano po yung nais niyang maisulat. Ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 20 to 21, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy of Scripture was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So wala pong nasulat dito ayon po sa kalooban, sa kagustuhan ng tao, kundi lahat po ng nasulat sa Biblia ay sinalita po ng Diyos. Carried along, ginabayan po ng banal na Espiritu. Tulad po sa isang bangka na ginagabayan ng direksyon po ng hangin sa paglalayag. God speaks through the authors of the Bible. Nagsalita ang Diyos, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga authors sa Bible. So ang divine author ng Bible, walang iba po kundi ang Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. One of the reason people don't treat the Bible the way they ought to it is because they do not understand what it really is. Hindi po sila naniniwala o hindi nila naibibigay yung tamang pagtrato sa Biblia. Why? Kasi hindi nila naiintindihan at hindi nila pinaniniwalaan na ito po ay salita ng Diyos. They don't know or they don't believe na ito po ay salita ng Diyos. So malinaw po sa atin ngayong umaga, ayon po sa talatang ating binasa, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. The Bible is the Word of God. At dahil ito po ay salita ng Diyos, meaning ito po ay may otoridad na pamahalaan po ang ating mga buhay. The second thing na titingnan po natin about sa Bible is the Bible has absolute authority. Kanina, the Bible is the Word of God. At dahil ito ay salita ng Diyos, then yung Bible ay mayroong absolute
authority sa ating mga buhay. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Sino po ang nag-govern ngayon sa buhay mo? Sino yung nasusunod sa buhay mo ngayon? Ikaw o ang salita ng Panginoon? Ikaw o ang salita ng Panginoon? Ganito po inilarawan ni Wayne Grudem yung absolute authority ng Word of God. Sabi niya, the authority of Scripture means that all the words in Scriptures are God's Word in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. Sabi yung authority daw ng Scripture nangangahulugan na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Na kung ito ay hindi mo paniniwalaan at susundin yung bawat nakasulat dito, ibig sabihin lang daw po nun, hindi ka rin naniniwala sa Diyos at hindi mo rin sinusunod ang Diyos sa buhay mo. Ganun po yung authority ng Bible. So kung meron dito, sa salita ng Diyos na meron kang narinig, nabasa dito sa Biblia, pero hindi mo ipinamuhay, hindi mo sinunod, yung ibig sabihin lang nun, walang authority sa buhay mo yung salita ng Panginoon at walang authority ang Diyos sa buhay mo. Huwag po nating tanggalan ng otoridad ang Biblia sa ating mga buhay. Alam niyo po, isang nakakalungkot na bagay o katotohanan, marami pong mga tao ang hindi po kumikilala sa otoridad ng salita ng Diyos o sa Biblia. Binabaliwala po yung mga utos na kanila pong at salita na kanila pong napapakinggan. Ano po ang ebidensya nito? Makikita mo po sa buhay ng isang tao na walang authority yung salita ng Diyos, sa klase po ng kanilang pamumuhay. Sa klase po ng kanilang pamumuhay. Ganito po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sa mga huling araw, darating ang panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Sarili na ang nasusunod at ang mga hilig nito, yun po ang ibig sabihin. Maibigin sa salapi. Yung pera, yung salapi na ang nagkokontrol sa buhay niya, mayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan. Ngunit tinatanggihan nito. Sabi ni Paul kay Timothy, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito po yung klase ng pamumuhay ng isang tao na binabaliwala o walang authority ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita mo sa klase ng pamumuhay niya. Kung walang otoridad o hindi po nasusunod ang Biblia, ang salita ng Diyos sa ating buhay, ang sabi po ng Biblia din po dito, ito po ay isang paghamak sa Panginoon. At yung hindi po natin pagsunod sa authority ng Biblia, mga kapatid, ito din po yung mag-aakay sa atin sa pagkakasala natin sa Diyos. Noon pong si Haring David ay nagkasala kay Bathsheba ng adultery, siya po ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Nathan. At ito po ang sinabi sa 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 10. Sabi doon, bakit mo hinahamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Hiteo at kinuha mo ang asawa at pinaslang mo siya sa pamamagitan ng tabak ng mga Amonita. Kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinahamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Hiteo upang maging iyong asawa. Ano po ang makikita natin dito? Dahil ito pong si David hindi nakinig sa salita ng Diyos, dahil itong si David, yung authority ng salita ng Diyos, hindi nasunod sa kanyang buhay,
ano po ang nangyari? Nagkasala po siya sa Diyos. At yung pagkakasala niya, ang sabi, ang turing ng Biblia dito, ito ay paghamak sa salita ng Diyos at paghamak sa Diyos. So kung hindi po pala natin sinusunod ang Biblia, ang salita ng Diyos, kung walang authority ang Biblia sa buhay natin, hinahamak po natin ng Diyos. Sabi, kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos, hindi ka din po susunod sa Diyos o hindi ka din sumusunod sa Diyos. Kung hindi ka po maniniwala dito, hindi ka rin po maniniwala sa Diyos. Meron pong isang quote na sabi, how we treat the Bible is how we treat God. Disrespect it and you disrespect God. You neglect it and you neglect God. How we treat the Bible is how we treat God. Kung baliwala ang Biblia sa buhay natin, kung wala tayong respeto sa Biblia, ganun din ang nagagawa natin sa ating Diyos. Mga kapatid, sa bawat pagpapawalang bahala natin sa salita ng Diyos, dapat i-consider natin yung laki ng consequence nito. Na kapag ikaw ay hindi sumunod sa salita ng Diyos, hindi ang salita ng Diyos ang namamahala sa buhay mo, aakayin ka nito sa pagkakasala. At kapag ikaw ay nagkasala, dapat makita mo na ang laki ng pwedeng maging consequence nito sa buhay mo. Katulad ng nangyari kay Haring David. Ano ang naging consequence sa kanya? Yung kanyang mga anak namatay. Yung kanyang mga anak gumawa ng mga gawaing hindi nakalugod sa Diyos. Ito po yung pinakamasakit para sa isang amang katulad ni David, yung makita yung hindi magandang kalagayan o mga nangyayari sa kanyang mga anak. Tandaan po natin, ang Diyos po ay nagpapatawad sa atin pong mga kasalanan. Pero yung hindi po natin pagsunod sa salita ng Diyos, sa atin pong pagkakasala sa Kanya, tandaan po natin, lahat po ng ito may consequence. Pwedeng ikaw, pwedeng sa pamilya mo dumating ito, pwedeng sa mga taong nasa kapaligid mo, maapektuhan nung kasalanan o nung consequence ng kasalanan mo. At higit sa lahat, hindi po natin mapipili kung ano ang pwedeng maging consequence ng ating pong mga kasalanan. Kaya nga po, sa pagbaliwala natin sa salita ng Diyos, sa pagpapawalang bahala natin sa Biblia, mga kapatid, i-consider natin yung consequence ng disobedience natin sa Word of God. I-consider po natin yung consequence ng disobedience natin sa salita ng ating Panginoon. Kung ang Biblia po ay salita ng Diyos at merong authority ito, dapat po magkaroon tayo ng mga adjustments sa ating buhay. Magkaroon po tayo ng tamang pagtugon sa Biblia. Ano po iyon? The response to the Bible's absolute authority. Una po, know the Word. Know the Word. Alamin mo, pakinggan mo, basahin mo ang Biblia o ang salita ng Diyos. Alamin natin kung ano ang gusto niyang sabihin sa atin. Alamin natin kung ano yung nais ng Diyos na gawin po natin. Dapat magbigay po tayo ng oras na basahin ito para po malaman natin kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa buhay po natin. Basahin natin from Genesis to Revelation. Kung kaya mo nga pong mag-ubos ng oras sa panonood ng mga paborito mong mga palabas o mga K-drama, dapat mga kapatid, mas higit na mas mahaba ang oras natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na nagligtas sa iyo at sa akin. Nakakatapos nga po tayo ng isang upuan sa panonood ng mga paborito nating palabas. Pero hindi ka naman nakakatapos pa ng isang book sa Biblia o ng isang chapter man lang sa Bible. Dahil ito po ay salita ng Diyos, dapat po bigyan natin ito ng atensyon. Hindi lang po basta bubuklatin at babasahin. Dapat pagbulay-bulayan din po natin ito. Maging disiplinado po tayo pagdating sa salita ng Diyos.
Ulitin ko, maging disiplinado po tayo dapat pagdating sa salita ng Diyos. Sabi po ni Roy Zack, kailangan lang daw natin ng 72 hours or 40 minutes, 3 days out of 365 para basahin ang buong Biblia. Katumbas lang daw ito ng 12 hours sa isang araw upang sa loob ng isang taon ay matapos natin itong basahin. Di po ba, mas magandang New Year's commitment ito kaysa dun sa mga commitment, sa mga resolution na sinasabi natin na tuwing bagong taon, gagawin ko to, gagawin ko yon, pero wala pang isang linggo, hindi mo pa natatapos. Mga kapatid, mas maganda na maging New Year's resolution yung mabasa natin ang buong Biblia. Pero siyempre, ang goal natin, hindi lang matapos basahin, kundi mas lalong makilala natin ng Diyos, mas lalong lumago ang pagkakilala natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede pa po tayong magsimula muli na gawin itong New Year's resolution, yung matapos mo yung Biblia sa buong isang taon. Sigurado po ako na kapag nabasa natin ng buo ang Biblia, unti-unti mong makikilala ang Diyos at unti-unting lalago ang pagkakilala mo at relasyon mo sa ating Panginoon. Know the Word. Yan po yung unang tamang tugon natin sa authority ng Biblia. At pangalawa, obey and submit to the Word of God. Obey and submit to the Word. Sundin po natin ang lahat ng nakasulat dito. Ipamuhay po ang bawat salitang ating napapakinggan. Tandaan po natin na ang purpose ng Bible, hindi lang po i-inform tayo, but also to transform us. Ang layunin po ng Biblia, of course, ma-inform tayo, maturuan tayo, pero hindi yun ang pinaka-goal, kundi alin po, matransform yung buhay po ng bawat isa po sa atin. Wala pong tao na nagbasa ng Biblia ang hindi po nabago. Mababago lang po ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa awit 119 verse 1, mapalad po ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Ang salita ng Diyos, ito lang po yung babago po sa buhay ng isang tao. Ang may kakayanang bumago sa buhay ng isang tao. Mula sa karumihan, tungo po sa kalinisan. Mangyayari po ito kung atin pong susundin yung salita ng Diyos. Hindi lang po matatransform yung buhay natin. Ito din po, o ang salita din po ng Diyos, ang susi para makamtan natin yung masayang buhay o yung blessed life, yung happy life. Kung gusto mong maging masaya, ang susi po dyan, ang Biblia. In Psalms 119 verse 2 says, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ulitin ko po yung talata, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, sundin mo ang salita ng Panginoon at ibigin mong tunay. Ito po yung susi para po sa masayang buhay. Kung seryoso ka sa buhay mo, kung seryoso ka na gusto mong maging masaya, seryosohin mo ang salita ng Panginoon. Seryosohin mo ang salita ng Panginoon. Ang bunga ang dulot ng pagsunod sa salita ng ating Panginoon, hindi lang po mababago yung buhay natin, hindi lang natin mararanasan yung masayang buhay, kundi higit po dito yung kagalakan na dulot po ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Sa bawat pagsunod po natin sa salita ng Diyos, nandun po yung kagalakan. Nandun mo po mararanasan yung joy sa buhay mo. And Psalms 119 verse 14 says, nagagalak na sundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakan dulot nitong kayamanan. So, ano yung pakiramdam? Sabi nung psalmist, no?
Sa pagbabasa niya ng salita ng Panginoon, nandun yung joy, nandun yung kasabikan niya, nandun yung kagalakan sa puso niya. Sabi niya, yung kagalakan na yun ay higit pa doon sa kagalakan dulot ng kayamanan ng sanlibutan po na ito. So, sa pagsunod po natin sa salita ng Panginoon, ito po yung magta-transform sa atin, ito po yung susi para sa tunay na kaligayahan, at ito din po yung magbibigay ng kagalakan sa puso natin na higit pa sa kagalakang dulot ng kayamanan ng mundong ito. At hindi lang po yun, ang pagsunod po dito ay paraan din po para po mapanatili nating malinis ang ating mga buhay. Ayon po sa Psalms chapter 119 verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanyang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Obey and submit. Ibig sabihin po ng submit, ipailalim po natin ang ating mga sarili sa otoridad ng Biblia. Hahayaan po nating ito ang mamahala sa ating buhay. Hahayaan nating hubugin ito ang ating pong pagkatao. Turuan tayo sa mga tamang asal at pag-uugali. Hahayaan po nating ito ang magturo sa atin kung paano maging mabuting lingkod ng Diyos. Sabi nga ni Paul, all scripture is God's breath. God's breath. Ang lahat ng salita ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagsaway sa kamalian at sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita lamang ng Diyos ang may kakayanan na baguhin ang pagkatao ng bawat isa sa atin. Ngunit mangyayari lamang ito kung magpapailalim po tayo sa salita ng Diyos dito po sa Biblia. Sa pagsunod at pagpapailalim po natin sa salita ng Panginoon, pinapakita po natin yung authority nito sa ating buhay. At hindi lang po iyon, dapat din po nating ipakita yung authority ng Bible sa ating pong mga buhay sa pamamagitan po, pangatlo, ng pagbabahagi nito. Share the Word. Dahil ang Biblia po ay may otoridad na bumago ng buhay, huwag po tayong pumayag na tayo lang po ang nakakaalam. Ibahagi po natin ito sa iba. Ikwento din po natin sa iba ang magandang plano ng Diyos sa sangkatauhan. I-share po natin sa iba kung paano ipinadama ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. I-share po natin sa iba kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin, para matubos tayo sa ating mga kasalanan. I-share po natin yung gospel. Isa din po itong magandang resolution or commitment. Ano po? Hindi lang po basahin yung salita ng Diyos, kundi ibahagi din sa iba yung salita ng Diyos sa Biblia. Now, kanino po natin dapat ito i-share? Una, of course, sa atin pong mga pamilya, sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong kapitbahay, sa atin pong mga kaibigan, sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Gamitin po natin yung pagkakataon na ito na ibahagi ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa panahon ng pandemic na ito, ang isa po sa gustong marinig ng mga tao, yung salita pong magbibigay ng pag-asa sa kanila. Salita pong magpapalakas ng kanilang mga kalooban. Salitang magsasabi na ang lahat ng mga pangit na nangyayari ngayon ay gaganda din. Kaya po kailangan natin na ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat sa salita lang ng Diyos nila matatagpuan ang lahat ng ito. Halina po, ibahagi po natin yung salita ng Diyos. Ang sabi nga po, let's i-preach natin yung gospel in season or out of season. I-redeem natin yung time natin. Meaning, gamitin natin yung bawat pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin para ibahagi ang salita niya. Para ibahagi ang salita ng Diyos. And last, respect
the word. Share the word, and lastly, respect the word. God is worthy of respect at ng reverence. Dapat kapag napakinggan po natin ang salita ng Panginoon, nagtetremble tayo, nanginginig tayo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lubos na paggalang at pagkamangha sa kanyang mga salita. Alam niyo po, nakakalungkot na ang daming mga tao ngayon, kahit na mga Kristiyano, wala na pong respeto sa salita ng Panginoon. Yung po bang madali lang sa kanila na baliwalain ito? Nasa church nga, nanonood nga ng online, pero wala naman ang atensyon sa salita ng Panginoon. Di po ba? Kapag mayor, governor, o mga politicians ang nagsasalita, very attentive ang mga tao. Why? Kasi government official yon. Dapat silang pakinggan bilang paggalang. Mga kapatid, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ang nangungusap dito ay Diyos. Kaya't nararapat lamang po na bigyan po natin dito ng atensyon, na bigyan natin ito ng respeto. Sapagkat ang Diyos na nangungusap dito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at may likha ng lahat at may-ari ng lahat. In conclusion po, ang Biblia po ay salita ng Diyos at may absolute authority. Kaya't nararapat lamang na ito ay basahin at pagbulay-bulayan po natin, pahalagahan at ingatan sa ating mga puso, sundin, magpailalim, at hayaan natin ito yung mag-govern sa ating mga buhay. Ibahagi din po natin ito sa iba. Higit sa lahat, ipakita natin yung respeto sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Dahil nga po, siya yung nagsasalita dito sa Biblia. Sa pagtatapos po natin, mga kapatid, isa po sa pinakamagandang resolution na pwede natin gawin ngayong bagong taon ay, una, bigyan po natin ng importansya ang salita ng Diyos. Paano po natin ito gagawin? Magsimula ka na magkaroon ng personal devotion, personal Bible study. Huwag lang minsan, huwag dapat din kaligtaan. Dapat araw-araw, pagkagising mo sa umaga, bago matulog sa gabi, nagbabasa ka ng Biblia at nananalangin. Dapat po, pagdating sa Biblia, dinidisiplina natin yung ating mga sarili. Dapat talaga binibigyan natin ng tamang oras at mahabang oras ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Huwag lamang po tayo puro palabas. Huwag lang po tayo puro panonood ng mga paborito nating series sa TV, sa internet. Huwag lang din po tayo puro Facebook o social media. Mga kapatid, Biblia naman tayo ngayong taon. Biblia naman po ang pagbuhusan natin ng panahon ngayong taon po na ito. Hindi lang ngayong January, kundi sa buhay natin. Habang nabubuhay po tayo, ipakita natin sa Diyos na yung kanyang mga salita ay tinetreasure natin, na pinapahalagahan natin, na ito yung pinakakayamanan na meron tayo, na mawala na ang lahat ng bagay sa mundong ito, manatili lang ang salita ng Panginoon. Sa buhay natin, sapat na ito. The Bible is the Word of God. Ang Biblia ay salita ng ating Diyos. Tayo po ay saglit na dumalangin sa ating Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa paalala mo sa amin na ang Biblia ay iyong salita. Kaya't dapat na ito ay aming sundin. Dapat na kami ay magpailalim. Dapat na kami ay magbigay ng respeto dito. At higit sa lahat, dapat namin itong ipamalita o ibahagi po sa iba. Humihiling po kami, aming Ama, na sa tulong ng banal na Espiritu, maipamuhay namin ang bawat salita mo na nakasulat po dito. Nawa, Panginoon, ngayong bagong taon ay magkaroon kami ng commitment na
Bawat pagising namin sa umaga, ang iyong mga salita ang una naming hahanapin. Ang iyong mga salita ang nanaisin naming unang marinig sa pagising namin sa umaga, sapagkat ito po ang tunay na kayamanan na meron kami. Maraming salamat po aming Ama sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Pastor Ernest, para sa mensahe na inyong ibinahagi sa umagang ito. Nawa nga po ang bawat sa atin ay natuto. Sa pagkakataon po ito, patuloy po nating ibabalik sa Panginoon ang atin pong mga ikapu, handog, pangako, pledges at iba pa. Kasabay po ng isang tugtugin ay ang paghandog po natin ito via GCash transfer, via bank transfer, or pwede rin pong walk-in after po ng ating pananambahan via online. Maraming salamat po mga kapatid. Sa mga oras po na ito, patuloy pong pakinggan natin ang ilan sa mga pahayag para po maging update tayo for further announcement. Mangyari pong magbasa tayo sa ating FB page. Gayun din po, nagpapatuloy ang ating midweek service every Wednesday at 6 p.m. at ang atin pong prayer meeting every Friday at 7:30 p.m. Maraming salamat po mga kapatid. Lahat po ay inaanyayahan na tayo po ay tumayo para po sa atin pong pangwakas na panalangin ng ating Pastor Daniel Bautista. Tayo po ay magwakas sa panalangin and benediction. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na aming napakinggan ngayong umaga. Salamat po dahil sa ganitong kaparaanan kami ay nakakasamba sa iyo kahit na kami ay magkakalayo. Dalahin ko po sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo po ang iyong mga anak na kasama namin ngayon sa pananambahan. Saan man po sila naroroon, nasa ibayong dagat man, or nandito sa Pilipinas, amin pong dalangin ang patuloy na benediction o bendisyon, pagpapala, biyaya ay iparanas mo po sa kanila sa pamamagitan ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ay ingatan. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, kagalingan sa inyong karamdaman, kalusugan sa inyong pangangatawan, pagpapala sa inyong kabuhayan, kalakasan sa pagtatrabaho, karunungan sa pag-aaral, ngayon at sa mga araw na darating. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.